Dagdag na 300,000 pamilya ang target na isali sa food stamp program ng DSWD simula sa Hulyo. Balitang hatid ni Jonathan Andal. May natira pang itlog, gulay at bigas sina Maria na 2 linggo na niyang nakuha ng libre sa ilalim ng 3,000 peso per month na food stamp program ng gobyerno. 6 na buwan na siyang benepisyaryo rito at kung dati 2, ngayon 3 beses na silang kumain kada araw. Dati, pinagsasama na yung agahan at tanghalian para isang kain lang. Noon kasi Puro baboy lang. puro baboy, puro itlog na pinirito lang. Yun lang kasi yung nabibili ko rin na kayang i-provide sa kanila na mabilisang luto. Ngayon, halos kumpleto na sitaw na kalabasa, sayote na may Kumbaga nakakakain sila ng gulay ngayon. Madadagdagan na ang mga benepisyaryo tulad ni Maria. Sisimula na kasi ng Social Welfare Department ngayong Mayo ang validation at registration sa dagdag na 300,000 food poor families na gagawing benepisyaryo ng food stamp program simula sa Hulyo. Manggagaling ang mga ito sa 21 probinsya na natukoy na may mataas na kaso ng kahirapan, malnutrisyon at gutom gaya ng BARM. Hindi kailangang mag-apply dahil tukoy na ng DSWD ang mga mahihirap na pamilya na meron lang 8,300 pesos pababa na food budget kada buwan. Iva-validate sila ng ahensya kung mahirap pa rin sila para malinis ang listahan. Pero tanong ni Nanay Marcelina, paano naman siyang mahirap din pero wala sa listahan? Wala naman akong hanap buhay. Nakikitira lang po ako sa kamag-anak ko. Kaya ang gusto kong mangyari, sana ko pwedeng mag-apply, sana ko pwedeng sumali. So far po, wala pa po tayong on-demand registration, pero ito po ay ating pinag-aaralan. Sabi ng DSWD, hindi na isasama sa food stamp program ang mga benepisyaryo ng 4Ps dahil nakakatanggap naman na sila ng 600 peso monthly rice subsidy. May kondisyon ng pagiging benepisyaryo ng food stamp program. Kailangan dumalo sa nutrition educational session ng 6 na buwan. May miyembro dapat ng pamilya na papasok sa TESDA training at maghahanap ng trabaho. Ngayon kung hindi sila nakahanap ng trabaho sa DOLE, sila po ibabalik sa TESDA para mag-job skills training ulit sa ibang skills naman po. 3 years lang po itong libreng pagkain na bibigyan ng pamahalaan para pag sila'y matulungan na makatayo sa kanilang sarili mga kaas. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnay po ng balitang yan, kausapin natin si DSWD spokesperson ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang hapon, Rafi. Magandang hapon din po sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Maliban po dito sa idadagdag ng 300,000 na pamilya, ilan na po ba ngayon yung beneficiaries ng food stamp program at bakit po ito dadagdagan? Sa kasalukuyan, Rafi, nasa less than 3,000 household beneficiaries ang ating mga kasapi ng programa. Sila ay matatagpuan sa Tondo, Manila, San Mariano, Isabela, Garchito-Rena, Camarines Sur, Dapa, Siargao at Parang Maguindanao. Tayo po ay mag-scale up ng ating program implementation dahil naglabas na rin ng kautusan ang Malacanang with the issuance of the Executive Order 44 na nagsasaad na mag-converge ang mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tulungan na ma-achieve yung objectives ng walang putong of course to combat hunger and malnutrition. ASEC, paano niyo po na monitor na natutupad yung mga requirements para makasali dito sa food stamp program at kumusta po yung success rate so far? Well, ang ating food stamp program, meron itong National Program Management Office, meron tayong mga personnel who are monitoring the implementation of the various activities that are part of the program. Halimbawa po dyan yung attendance ng ating mga beneficiaries sa nutrition education sessions. Under the nutrition education sessions, of course, ini-endeavor natin na yung ating mga beneficiaries ay magkaroon ng social and behavioral change dahil nga po natuturuan sila na mag-prepare ng mura, masustansya at masasarap na mga pagkain. And of course, na-improve din yung pag-prepare nga ng pagkain, yung meal patterns nila. And of course, iyan naman yung ginagawa natin in collaboration with different agencies and the private sector. At isa nga rin dyan na minomonitor din natin ay yung kanilang pag-attend sa mga sessions na isinasagawa ng TESDA, na kung saan nakakapacitate din sila, na bibigyan din sila ng mga skills, nang sa gayon, eventually sila ay makapaghanap ng trabaho and ultimately fish for their own. Okay, sige po, abangan po namin kung madadagdagan pa yung mga lugar na sasailalim sa programang ito. Maraming salamat po, DSWD spokesperson Irene Dumlao.
Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.